Magandang umaga po sa ating lahat. To our lovely Mayor Army, Vice Mayor Mark, at ang kanyang konseho. Guys, hindi ko na po kayo isa-isahin. Aking Vice Governor, si Congressman natin, at ang ating pong panauhing pantangal, Mr. Baron Lagran. Sa ating pong mga local officials, uniform personnel, teachers, students, youth organizations, descendants of the heroes of Payi, mga kababayan, muli magandang umaga sa inyo. 126 years na po na hinarap ng 2nd Guerrilla Unit ng Marinduque Revolutionary Force ang Company A ng 29th Infantry ng United States Volunteers. Sa kabila ng higit na lakas at kagamitan ng kalaban, nagtagumpay ang ating mga revolusyonaryo. Ang tagumpay na yan, ang pinagdiriwang po natin ngayon. Kaya kung makikita po ninyo ang ating simbolo na aking binanggit nung nakalipas na taon, yan po ay ang tabak na tumalo sa rifle ng mga Amerikano. Simple-simple lang po na maski na tayo ay walang kagamitan, na ipanalo natin ang ating karapatan, ang ating kalayaan dito sa Marinduque. Noon pa man, may pagmamalaki na natin ang tapang ng mga Marinduqueño. Marami sa mga lumaban ay ordinaryong mamamayan. Karamihan sa kanilang mga pangalan ay hindi naitala. Pero tumindig sila nang kinailangan sila ng ating bayan. Narito tayo ngayon upang kilalanin ang kasaysayan at ipasa ito sa susunod na henerasyon. Sa ngayon, patriotism demands a different kind of courage. At i-share ko na po rin sa inyo na natutuwa po ako ng ating mga mayors ngayon. Magagaling, masisipag at talaga naman pong nakatuon sa kanilang mga bayan. Narito po si Mayor James, si Mayor Jopen, ang ating pong mayora, si Mayor Army. Ito lang po ang paabot ko sa inyo. Ang administration ko po ay nakatuko sa general welfare of the province. Yung kabuuang ikabubuti ng ating probinsya. Hindi po ako yung makikipag-contest sa ating mga bayan-bayan na I will duplicate what they are doing. Dito po ako para suportahan ang kanilang mga programa, ang kanilang mga nais, ang kanilang mga bisyon para sa ating bayan. Wala na ang kalaban, pero kailangan pa rin ang tapang na ipagtanggol ang tama. Kailangan ng disiplina sa paggamit ng pondo ng bayan. Panindigan laban sa mga fake news, kaya nabanggit na po natin yan, at kahandaang unahin ang kapakanan ng komunidad na labas sa pamumulitika. Sa ngayon po, kung mapupunan nyo, mahina ang budget ng ating gobyerno. Particularly, di naman po sa inaan natin si Congressman. Nahihirapan po siya kasi ang DPWH ngayon, kukunti po ang budget. Halos hinati po sapagkat alam naman ninyo kung bakit nawalan ng pondo or kinalahati ang pondo ng budget ng DPWH. Yan po ay kasalanan ng mga nauna sa atin. At tayo po, we are suffering the consequence. Yung consequence, yung kanilang pagmamalabis sa kanilang mga katungkulan. Kaya nga po ngayon, kinukulang tayo sa proyekto. Naghigpit po ang ating presidente. Si Presidente BBM po ay naghigpit ngayon na wala muna mga flood control, wala po muna yung mga projects na alam natin ay pinanggalingan daw ng maraming maleta. But that's beyond our point today. Ang binabahagi ko lang po sa inyo ay para naman medyo maunawaan nyo anong kalagayan natin dito sa atin sa Marinduque. Pangalawa po dyan, kung napapupunan po nyo, kung napanood po ninyo yung SONA ni Presidente, sa 82 probinsya ng ating bansa, yung pong Marinduque ang kauna-unahan niyang nabanggit sa 5 probinsya. Na kanya pong tinitingnan ang future, ang kailangan natin na power dito sa Marinduque. Mantakin po nyo, binanggit niya yung hydrogen. Kasunod na rin yung nuclear. Totoo naman po talaga yan. Sa akin lang palagay. Sa buong daigdig po, halos 5,000 mahigit ang nuclear power plant. 3 lamang ang sumablay.
At ang mga bansa po ng ganyan, may mga nuclear plant, maybe may mga hydrogen plant, mura ang kuryente, sila po ay umaabante ang pamumuhay. They become progressive. Sapagkat mura ang kuryente. Dito po sa atin, napakamahal ang kuryente natin. Kaya lahat po tayo, nagsasuffer tayo. Kagaya ngayon, mahal na naman ang diesel. Mahal ang natural, tataas na naman yung kuryente. Pero kung darating po ang panahon, yun po sinasabi natin, darating ang panahon, malalagyan natin siguro ang probinsya natin ng magandang supply ng power and everybody will benefit from what is coming in the future. Yun po yung sinasabi natin na meron po kasing kasabihan na those who does not remember their country's history, kagaya pong ginagawa natin, has no vision for tomorrow. Yung pong hindi makakaalala sa mga nakalipas, malabo po ang bukas nila. Kaya tayo po ngayon, we are looking at the future. What is our vision for Marinduque? Yan po ang ating hinahanap ngayon at ako po nagpapasalamat, narito po kayo. After 126 years, sana naman po, hindi na tayo umabot ng another 126 years para makahulag po sa kahirapan. Magandang umaga po sa inyo lahat, mabuhay po tayong lahat. Thank you po.